Nakita niyo na po ba? Basahin po natin. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang babagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Ipikit po natin ang ating mga mata. Amang Diyos na mapangyarihan sa lahat, Diyos na walang imposible, ano man ang yung naisin na ibagagawa mo dahil ikaw ay tunay na makapangyarihan. Diyos ng pag-ibig, Diyos na mahabagin, Diyos na dumidinig, ano man ang panalangin natin sa Kanya. Maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon. Isang malaking pribilehyo, Panginoon, na makapagbigay ng mensahe na nagmumula sa iyo. Dalayan ko, Lord, na lahat na nakikinig, Lord, buksan mo ang puso't isip nila, Panginoon, na maunawaan nila ang mensahe na po. Na tulad na iyong anak, magaya namin ang paraan ng pananalangin upang ang aming panalangin, Panginoon, ay pumasok sa iyong puso at ipagkaloob mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Dahil isang memorable night, Panginoon, ang aming matutunan mula sa iyo, Panginoon. At nalaman namin, Panginoon, kung anong paghihirap ang dinanas mo para sa aming Panginoon. Tunay nga, Panginoon, hindi kayang patayan ng sino man ang kapighatian at pagdurusa na ginawa mo para sa amin. Napakabuti mo, O God, na dahil sa pag-ibig mo, Lord, tinubos kami ng iyong anak sa aming mga kasalanan. Kaya sa gabi ito, Lord, muli namin itinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagkilala, Panginoon, na kung wala ka, wala kaming magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Pagpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. Kung babasahin niyo po ang mensahe, mula po doon sa verse 36 hanggang 46, may mapapansin kayo doon na tulad natin, si Jesus na tao, meron din siyang mga pinagdadaan ng mga problema. Sabi nga dito sa huling pinasa ko, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Imagine, anak siya ng Diyos, pero naranasan niya yun. Kaya kung habang pinag-aaralan natin ang mensahe, malalaman natin ano ba ang dahilan ng kanyang hapis at kapaghihatian na yun. Sabi dito, niyaya ni Jesus sa mga alagad sa Gethsemane upang manalangin noong gabi bago siya ipako sa krus. Noong gabi bago siya ipako sa krus. Ibig sabihin, alam niya na mamamatay na siya. At bilang tao, meron siyang emosyon. Natakot din siya, nanginginig. Dahil alam niya na bukas ng gabi, bago siya mamatay, katakot-takot muna ng paghihirap. Ikaw kaya, kapatid, pag nalaman mo mamatay ka na bukas, ano mararamdaman mo? Di ba matatakot ka rin? Isipin mo yung proseso nung pag namatay, dadalhin ka sa morgue. Babaakin yung tiyan mo. Sisip-sipin ang dugo mo. Ilalagay ka sa kabaho, pagkatapos niya, ilalagay ka sa ilalim ng lupa, tatakpan. Diba isipin mo, nangangatal ka na sa takot? Ganun din po si Jesus. Dahil that time, nasa katawan siya ng tao. Kung meron tayong emosyon, meron din siya. Kung siya'y nagagalit, natutuwa, nalulungkot, naghihinagpis, ganun din po ang nararamdaman natin, katulad niya. Dahil siya ay nagkatawang tao. Kapag ikaw'y nakaharap sa iyong kamatayan, para bang, siguro kung hindi ka Christian, siguro ganon ang mararamdaman mo, takot. Pero tayo mga anak ng Diyos. Pag kinuha tayo ngayon, Amen! Praise the Lord! Wala na yung takot na yun dapat. Kasi alam na natin kung saan tayo pupunta, di ba? Amen! Sa langit! Sa kaharian ng Diyos. Siguro yung takot lang, yung mga hindi pa lubos na nakakilala. Okay, let's go back to the main topic. Yung pagpunta ni Jesus doon sa lugar na kung tawagin na Gethsemane, tatawagin natin itong Gethsemane experience ni Jesus. Amen. Ano ba yung Gethsemane experience? Katulad ni Jesus, yung Gethsemane experience sa dinaanan niya, maaaring na pagdaanan na natin o pagdaraanan pa lang natin.
Pag tayo dumaraan na sa Gethsemane experience na yan, ano ang kailangan natin gawin? Manalangin tayo tulad ng pananalangin ni Jesus. Ito na nga yung pattern, kung sino yung tutularan natin, kung paano manalangin. Kasi andun na yung kapangyarihan ng panalangin, effect pa rin. Siguro ang kulang, tayo na lang. Kasi yung pinapanalangin na natin, walang problema sa kanya eh. Baka tayo may problema kung paano tayo manalangin. Kaya minsan nagkahanap tayo ng tutularan. Paano ba manalangin ang tumpak na makakapukaw sa damdamin ng Panginoon? Eto na po, ibinibigay na libre-libre. Tularan daw natin manalangin si Jesus. Pero sabi niya, ano, Gethsemane, pinagsasabi ni Terena yan. Eto po, ang ibig sabihin ng Gethsemane ay isang lugar kung saan kinakatas ang olibo upang kunin ang langis. Remember olive oil? Sabi nga yung mantika ng pangmayaman. Yan po yung ginagamit ng mga chef. Yung kulay po ng olive oil ay medyo maberde-berde. Parang ganito, kaya lang liquid siya. Ginagamit siya ng mga chef, yung mga sosyal. Nakakita po ako niya, yung nanay ko nagluluto sa Forbes Park. Sabi ko, ano ba yan? Mantika, ba't ganyan ang kulay? Yung pala olive oil. At napakamahal. Kaya afford lang po yung mga sinasabing may kaya sa buhay. Kasi tayo naman, okay na tayo sa dibote, di ba? Magkano ang isang bote? 20-50. Pagkakalahati no, di mga 11. Okay na, nakakaluto na. Pero yung olive oil, na sinasabi nga, yung lugar na Gethsemane, kung saan pinipiga at kinukuha ang langis. Ano naman ang kaugnayan ng Gethsemane experience na Jesus dyan? Ang Gethsemane experience ay isang napakasakit na karanasan o napakabigat na kung saan kukuga sa pinakapundasyon at pipiga sa pinakakataas ng ating pananampalataya kay Jesus. Get nyo ba yun? Pipiga sa pinakakataas. Uuga sa pinakapundasyon. Ang ibig sabihin, susubok sa ating pananampalataya dahil dadaan tayo sa apoy. Dadaan tayo sa pinakamabigat, pinakamasakit na pagsubok. Sabi nga yung kapighatian, diyan po binabase yung Gethsemane experience na pinagdaanan ni Jesus. Siguro sabihin nyo, naranasan ko na yan. Yung kay Hope, dumaan siya sa Gethsemane experience, wala po yung binagbat. Sa Gethsemane experience na dinanas si Jesus para sa atin. Ano ba ang Gethsemane ni Jesus? Bakit siya nahahapis? Bakit siya namimighati? Dahil si Jesus ay nahaharap na sa kanyang kamatayan. At bilang tao, dahil nagkatawang tao si Jesus narunod din yung takot. Nakatulad na nagdarama natin kung tayo ay nasa gitna ng mga kapighatian ng pagsubok. Na kapag tayo dumaranas sa ganyang kabigat, dalawa lang po ang nangyayari. Maaaring mapalayo ka sa Panginoon o mas lalo kang lumapit sa Panginoon. But praise God, tayo yun. Duman man tayo sa pagsubok, duman man tayo sa apoy, hindi tayo nasusunod. Amen. Duman man tayo sa tubig, hindi tayo nalulunod. Dahil kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung po Gethsemane experience ni Jesus na yun, yun ay tinawag niyang sorrow. Sorrow dahil sa kanyang nalalapit na pagpapakasakit. Dahil ang sorrow na yun ay simbolo ng kapighatian at pagdurusa. Remember the word sorrow? Kapag si pastor nagko-communion, yung tira-persong tinapay, tsaka yung iniinom natin. Kasi po yung sorrow po yun po yung nilalagyan ng dugo ng tipalig ni Kristo. Na dahil sa kanyang dugo, marami ang natubos sa ating mga kasalanan. Kaya po yung sorrow na yan, napakahalaga. Kaya pagka meron tayong mga first day of the month, at first week of the month, di ba, dinadaos natin yung communion. Yun po yung sorrow, pag-alala, doon sa pinagdaanan ni Jesus, nakapighatian at pagdurusa. Ang tanong, paano kaya hinarap ni Jesus ang kanyang Gethsemane experience? Ito po, kapag tayo nakaharap sa pinakamabigat na problema, gayahin na po natin si Jesus para alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Huwag na lang tayo tumulat sa kung sino-sino pa. Kasi hindi natin alam. Kapalaran niya iba sa kapalaran mo. Dito na lang tayo kay Jesus. Kasi si Jesus, pareho din ang naranasan natin. Kaya kung may pagsubok tayo, alam na niya, nararamdaman niya. Kasi naranasan din niya yun . Sabi nga,
your effective ministry would be your deepest pain. Kung baga tayo, kapag may problema tayo, nananalangin tayo kay Jesus, kapatid, naunawaan ka niya. Dahil naramdaman na rin niya, ang bigat na yon. Amen mo ba? Amen. Ito ang tanong, paano ba hinaram ni Jesus ang kanyang Gethsemane experience? Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Humanap siya ng isang tahimik na lugar upang manalangin. Katulad natin, mahanap tayo ng magulong lugar para makalimot daw. Inom ng alak. May kasama siya. Isinama niya ang kanyang mga alagad. Si Juan, si Santiago. Tulad din po ng isang topic ko noon about companionship. Imagine si Jesus sa gitna ng pagsubok na yun, nangailangan din siya ng kasama. How much more tayo? Huwag natin solohin ang problema. Amen. Kailangan natin ng support community. Amen. Sino ba yung mga yan? Kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, o kung sino man na pwede mo pagsabihan ang problema mo na makagagaan sa'yo. So sabi ko nga, kung may sama ka ng loob, tapos nasa loob mo lang, sama na ka, nasa loob pa, ano mangyayari? Nag-ipon ka ng sama sa loob mo, sakit ang makukuha mo. Kaya kailangan may outlet din tayo. At katulad ni Jesus, kinailangan din niya ng companion. Kaya dyan mahalaga yung salitang companionship eh. Kung solohin, kailangan din niya ng mga karamay. Kailangan din natin ng kadamay. Kapag sasabihan ng problema, huwag niyo solohin, huwag kayong magmukmok sa kwarto, baka mamaya naggagano ka na. O kaya nagpatiwakal ka na. Dahil inisip niya, siya lang mag-isa sa mundo. Kung si Jesus nga, sinama niya yung mga alagad, pero ito ang malungkot. Yung mga alagad na inaasahan niya, nadadami sa kanya, na makikipagpuyat sa kanyang pagdadalamhati, nakatulog! Kakainis! Pag naiisip ko yan, Lord, ginawa rin pala sa iyo yan. Pangalan tutulog! Kaya sabi ni Jesus dito, sa Mateo 26:40, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Can you imagine that? Parang utak na loob pa ni Jesus. Nasamahan siya ng kanyang mga alagad. Na kaya nga niya sinama, para may karamay siya sa pagpupuyat, sa pagdadalamhati, dahil nahaharap na si Jesus sa kanyang kamatayan. At sa panahon ng mabigat na pagsubok at pagdurusa, maaaring nangyari din sa atin yun. Na maging ang ating kaibigan ay lumibot, iniwan tayo. Yung inaasahan mo tutulong sa'yo, iniwan ka sa ere, naranasan niyo na ba yan? Yung inaasahan mo susuporta sa'yo, nawala, nag-iisa ka. Amen. 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 So, kapag kalala, nangyari pala kay Jesus yan. Iniwan siya ng kanyang mga mahal na alagad. Ganun din po tayo. Sa atin din nangyari yun. Yung inaasahan mong tutulong, goodbye. Pag-oras ka ng kasarapan, nandiyan dyan. Pag-oras ng problema, sorry ka na lang. Pero sana, mga kapatid, yung senaryong yan, ay huwag tuluyang magpabagsak sa atin sa Panginoon, sa pananampalataya natin. Dahil lumimot man ang mga tao na yan, na nag-iwan sa'yo sa ere, kailanman, hindi lilimot ang Diyos. Amen. Amen? Bakit ko masabing hindi lilimot ang Diyos? May pangako po siya sa Joshua 1:5. Pakibuksan po. Amen. Sabi dito, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Ang pangako mong yan ay inangkin ni Jesus at pinanghawakan niya. Sino ba aasahan niya? Yung mga tulog? Amen. Tinulugan siya ng mga alagad niya na isinama niya na sana yung mga karamay niya. Alam niyo ba kung bakit sobrang hapis na Jesus? Kasi nakikita niya yung nangyayari. Andiyan niyang itatatuwa siya ni Pedro 3 times. Diba? Ang sakit nun. Isang mahal na mahal mong tao o kaibigan, tapos itatatuwa ka kapag nasa kagipitan na. Kasi alam niya eh. Kaya nga siguro, hindi pinahintulot ni Lord na malaman natin ang ating kamatayan. Kasi pag alam siguro natin, ay wala tayong ginawa, hindi hintayin niyo na, malapit na natapos na lang. Yun ang pecha ko. Diba? Talaga napaka-runong ng Panginoon.
hindi niya sinabi sa atin yung takdang oras kung kailan niya babawiin ang ating buhay. Surprise. Kasi nga, maaaring ganon, maging alipin na lang tayo ng takot. Toto, sabihin nila isa, Toto, bukas agad bukas na lang ako. O, diba? Kasama agad. Eh si Jesus alam niya eh. Kaya siguro hindi natin mayaan sa kanya at sobrang kapigatian, sobrang pagdurusa. Na alam niya, nagtatakawin siya ng kanyang si Judas, pinagkamulo siya, alam niya yon. Kasi nakikita niya yung mga magaganap eh. Kasi nakapangyarihan siya, alam niya yon. At si Pedro, na mahal niya, tinatuwa siya. Eh tayo ba, kung alam natin ang asawa natin lolo ko, eh makakasala mo ba yan? Hindi, di ba? Pero since alam niya yun, kaya siguro, ilalagay natin ang sitwasyon natin sa kanya. Kung gaano kabigat ang second experience niya, walang binatbat, ano mga pinagdadaanan natin ngayon. Yun nga po, pinanghawakan ni Jesus ang salita ng kanyang ama na hindi kita pababayaan ni iiwanan. Kaya siya ay lumapit sa kanyang ama sa diwa ng malalim at mataimtim na pananalangin. Amen. Siguro gaano na kataimtim? Inilarawan po yun sa Lucas 22:44. Buksan po natin. Lucas 22:44. Gaano ba kataimtim at kalalim ang panalangin ni Jesus sa kanyang amang Diyos? Ito po ang sabi. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Take note, lalong taimtim. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Naranasan na ba natin yon? Alam ko, ang naranasan ko, si Paul at Luha nagsalib habang ako'y nananalangin. Pero yung kapatak ng dugo, talagang wala pa makakapantay doon sa dinanas ni Jesus na yun. Kaya sa panahon na matinding pagdurusa, pagsubok at panganib, ano ang dapat natin gawin? Kailangan tayong manalangin katulad ni Jesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At eto pa, habang nasa gitna ng mabigat na pagsubok si Jesus, nandun siya sa Gethsemane na yun, kahit tinulugan siya ng mga alagad niya, hindi kaya siya natulog. Magdamag siyang nananalangin. Kaya nga sabi sa aklat ng Lucas, lumuhod si Jesus. Sabi naman dun sa Mateo, nagpatira pa si Jesus. Pati yung forma ng panalangin, binanggit dito, lumuhod o nagpatira pa. Kayo ba, naranasan niyo bang magpatira pa? At lumuhod? Nung dati, nasa malaking simbahan pa, obligado ka lumuhod kasi yung kwarto, yung hahaga. Tapos meron talagang patulog, di ba? Eh, wala naman tayong yeah, ganyan. Pati yung paraan o forma ng pananalangin ni Jesus, nakasulat doon, nagpatira pa o nakaluhod. Pero kadalasan sa atin, hindi naman natin binibigyang halaga ang forma at paraan eh. Sa katuwirang, hindi naman nilalaman ng panalangin ng importante. Pero ngayon pa man, itinuturo din sa Gethsemane ang paraan ng pananalangin. Maaaring magpatira pa o lumuhod. O depende rin sa'yo kung saan ka makakapanalangin ng malalim, marugdog, mainit, maalag, maapoy. It's up to you. Kung iyon ang kumbinyente ka manalangin. At kapag nananalangin ka, dapat intentional. Hindi yung parang gano'n. Dapat pag nananalangin tayo, kahit pa paano naman, maramdaman naman natin ang presensya ng Panginoon. Kayo ba naranasan nyo yung nanalangin ng lumuluha? Di ba pagkatapos nyo masabi gumagaan ang pakiramdam? Di ba ang sarap? Tapos mapayapa ka ng uuwi. Ganun din po si Jesus. Kaya lang tayo, pag nananalangin tayo, kalimitan, nakahiga. Pero hindi naman masama nakahiga, kasi paano naman yung mga may sakit? Hindi naman sila makakabangon. Kaya lang, pag nananalangin ka nakahiga, may posibilidad na akayin ka sa pagtulog. Amen. Samantala kung ikay nakaluhod, mahihirapan ka namang makatulog. Siyempre nakaluhod ka. Kaya nasa sa inyo po, kung ano po yung form of paraan nyo na manalangin kay Jesus. Ang importante po yun, yung marugdog at malalim yung pananalangin para sa Kanya. At paano pang manalangin si Jesus? Binanggit dyan na nagpatira pa, lumuhod.
manalangin siya ay porsigido. Ano yung porsigido? Yung may pagpupumilit, may pagsusumamo. Amen. Yung persistent prayer. Kasi pag sinabi persistent prayer, meron kayo sinasako sa kanya. Amen. Ako meron akong greatest request sa Panginoon. Pero God's time, ibibigay niya yun. Amen. Tsaka alam niyo ba, 3 beses nanalangin si Jesus na paulit-ulit na iisa ang sinasabi. Hindi po yun yung sinasabi na yung paid repetition, yung panalangin ng uso. Paulit-ulit ang sinasabi niya na 3 beses. Hindi naman nagagalit ng Panginoon kung mananalangin ka sa Kanya ng kagaya namin. Meron kami pinagpipray ng mga anak ko. Paulit-ulit yun. Kada magpipray kami tuwing gabi, hindi pwedeng mawawala yun. Hindi na magagalit ang Diyos doon. Kasi, pinadeserve ng puso may pinagpipray ka talaga. Ganun din pala si Jesus. Nananalangin din siya sa Panginoon. Nung buong magdamag ngayon, 3 beses, paulit-ulit, iisa ang sinasabi. Pero hindi naman po yung pinagbabawal ni Jesus na panalangin na katulad na matatagpuan sa Matthew 6:7. Sabi rito, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ito po yung dati natin ginagawa. Hindi pa tayo nakakilala. Yung scripted, yung sinasa ulo, pati yung sagot mo, kailangan tama po sa nakasulat. Pero tayo bilang Kristiyano, marunong tayo manalangin puso sa puso. Yung ang tinatawag na persistent prayer. Yung puso mo ang nangungusap sa Panginoon. Wala na tayo sa panalangin ng uso. Maliban na lang kung napipilitan ka, masabi lang, nagpe-pray ka, chu-chu-chu-chu. Pero bibisa ba yun? Pag gano'n ang panalangin mo, you're wasting your time. Dahil si Jesus, meron din siyang hinihiling sa Panginoon. Kasi, kapag tayo nananalangin sa Panginoon ng paulit-ulit, maaaring baguhin. Maaaring mabago ang isip ng Diyos. O kahit yung plano niya. Naalala niyo ba dati yung example ko, si Hezekiah? Sabi niya, mamamatay ka na, pero nanalangin siya. Anong ginawa ng Diyos? Nadinig. Hindi na tinuloy, nabago yung kanyang plano. Pero dito, iba example lang ito. Matatagpuan sa Lucas 18:18. Natatandaan niyo ba yung talinhaga tungkol sa babaeng balot sa hukom? Amen. Ano ang mensahe ng talinhaga na yon? Ang sabi doon, palagi ang kamanalangin at huwag manghihinawa, huwag ka magsasawa. Kung hindi pa man ipinagkakalob ng Panginoon ang iyong panalangin, tuloy-tuloy lang. Huwag ka magsasawa. Kasi bandang huli, yung babaeng balo na yan, araw at gabi pumupunta sa hukom. Yung hukom nga ang sama ng ugali, walang ginagalang, walang kinikilala ng Diyos. Pero sa paulit-ulit ng balo na to, pupunta sa hukom, ibinigay. Hindi dahil sa alam ng pag-ibig at awa, dahil nag-buisit na. Ano ang sabi ng hukom? Bago pa kumain sa babae na yan, sige na, ibigay na ang katarungan hinihingi. O diba, kung yun nga masama, ibinigay. How much more si Lord? Sabi dito sa Lucas 18:17, sabi ni Jesus, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa Kanya araw at gabi. Sila kaya yung paghintay niya ng matagal. Diba? Habang ninanamnam mo yan, oh Lord, sarap. I-compare mo siya sa hukom. Compare mo ang Panginoon. Ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, ang hukom sa mga ugali. Pero yung mga sa mga ugali, nagbigay. Ano pa kaya si Lord? Kung kulit-kulitin natin araw at gabi, hindi kaya niya ibigay? Kung nagsusumamo tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng maalap at paintip at malalim na panalangin, yung nag-aapoy. Hindi naman siguro natin kaya yung pumapatak na yung pawis mo na gadugo. Siguro malalamig na yung mga malalagkit na na pawis, yung parang, hindi naman kasi natin kayang patayan yung nadanas sa Jesus na yun eh. Ano lang ang dapat natin gawin? Tularan natin manalangin sa Jesus. Marugdog, malalim, mainit, maapoy, maalab. Marugdog, ardent prayer, persistent prayer. Ulit-ulit na pagsusumamo sa Panginoon. Napakaganda ng halimbawa. Ito ang balo na to. Kapag ito'y nababasa ko, alam mo yung tumataas yung
Nawawala yung pagkasap ko. Wala pa. Pero pag nababasa ko to, oo nga, yung mga masamang hukom, binigay, si Lord pa kaya, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng habag, Diyos ng lahat. Ano pa kaya ang panalangin natin na hindi kaya ibigay ng Diyos? Kaya tayo ay tumulad kung paano manalangin sa Jesus na kapag siya nanalangin, nandun yung may alab, pagpupursige, at sa kalooban ng Diyos. Dapat ganoon. Hindi yung kalooban lang natin, Lord, gusto ko nun, Lord, gusto ko ganda nun, Lord, gusto ko yun. Dapat pag mananalangin tayo, syempre ayon din sa kalooban niya. At dapat yung mga ganung uri ng panalangin, na katulad ng kay Jesus, na dapat nating tularan. Kung tayo nananalangin dati na parang pawardi-wardi lang, masabi lang na nag-amin-amin ka lang, kayahin natin sa Jesus. Humanap ang tahimik na lugar. Kahit wala nang kasama, iwanan ka rin yan. Pero sa Jesus, panghawakan din natin yung pangako na Diyos sa pinanghawakan ng Jesus. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. Amen. Hindi ka nag-iisa. Lagi mong tatandaan. Kapatid, you are not alone. Because God is always with us. Amen po ba? Palakpakan natin sa Panginoon. Oh, napakabuti talaga ng Panginoon. Kapag naaalala ko talaga yung hukom at ang babaeng balo, talagang nagkakaroon ako ng pag-asa. Ano ang sabi ng Diyos? Lagi kayong manalangin at huwag ang hinawa. Huwag kayong magsawa. Ano man yung ating hinihiling sa Lord, ibibigay yan. Ibibigay niya yan. Maghintay lang tayo. Amen. Sino pa sa inyo naiinip na? Kasi pag naiinip kayo, gagawa kayo ng sarili ng pamamaraan. At yung sarili natin pamamaraan, hindi yan magtatagumpay. Hintayin natin yung God's way. Amen po ba? Amen. Kasi pag ura-urada tayo, laging palpak. Pero pag timplado ng Diyos, perfect. Amen. Amen? Because God is perfect. At kapag nananalangin tayo, huwag tayo nag-aalinlangan. Diba sinabi naman yun sa James, parang alon, gano'n. Pero si Jesus, kung nananalangin siya, ganap ang pagtitiwala niya sa Panginoon. At sinin ang panalangin ni Jesus sa Matthew 26:39. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. See? Hindi ang kalooban ni Jesus ang mangyari, kundi ang kalooban ng Diyos. Tapos, sa talata 42, tuloy po natin. Pagkatapos sa 2 beses sa pag-ulit, so ito, pangatlo na to, nanalangin ulit si Jesus. Ito ang sabi niya, Ama ko, kung hindi mo maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa ikatong panalangin ng paulit-ulit na iisa ang sinasabi, sa wakas, napahinuhot na rin ang kalooban ni Jesus. Napagtagumpayan na rin niya ang pagtatalo sa kanyang kalooban. Siyempre bilang tao, takot din yung mamatay kaya. Kasi may emosyon siya eh. Kapag kinurot mo yun, nasasaktan din siya. Kung natatandaan niyo yun, napanood niyo na ba yung The Maggie de la Riva story? Maggie de la Riva story. Yung babaeng magandang mistisa. Diba? Yung na-rape sa kanya. Di ba lang kung 3 o 4 yun. Tanda ko gumanap si Ricky Davao tsaka si John Regala. Ni-rape siya. That was Marcos era. Panahon yun ni Marcos. Tapos, sila yata yung kauna-unahang binitay, yung bumahasa kay Maggie de la Riva. Tapos, Maggie siya. Si Maria, kapareha ni Fernando Buyon, yung may nunal dito. Tapos, nung bibitayin na, tandang-tanda ko siya, no, si John Regala, di siya na yun nasa detro na. Action to. Tapos, syempre, bibitayin na, no? Hawak siya ng 2 pulis. Tapos, palapitan siya sa electric chair yun. Alam niyo ba, kapag pala talaga alam mo mamatay ka, kinakalagsit ka sa kanya, nanginginig siya, nakukuta, nakakata, tapos napapaihi siya. Sabi ko, ganun pala talaga. Nangangatal, nakukuta, napaihi. Tapos, pinahangabang siya, kasi ayun na yung upuan. Alam mo, pag inupo ka dyan, kinabit na yung mga equipment sa ulo mo, sa ganyan, at sinaksak yun, patay ka.
Tapos siya, no, nakita ko talaga, nanood ako noon. Nakakabak siyang ganyan. Tapos hindi mo mailarawan ang mukha niya sa takot, lumuluha, naglalaway, nangangatal, nauutal at umiihi habang papalapit sa electric chair. So ang hirap pala. Kaya ko i-imagine ito si Jesus, nananalangin sa Ama, hindi rin niya gusto yun. Bilang tao, nakadama din siya ng pagkatakot, pero sa panalangin niya pansinin. Ano ang sabi niya, kung hindi maaalis ang sarong ito, maliban ito inumin ko, Ama, yung kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Pero sa ikatlong panalangin na yon, na paulit-ulit ang sinasabi, napagtagumpayan ni Jesus ang pagtatalo sa kanyang kalooban at malinaw na sa kanya na gawin niya ang kalooban ng Diyos. Sukdulang ito ay maging kanyang kamatayan. Kaya ipinalangin ni Jesus na maghari ang kalooban ng Panginoon sa ibabaw ng kanyang sariling kalooban. Tayo kaya natin yon? Di ba dumadaan tayo sa lahat ba na pagsubok gusto natin? Di naman na, di ba? Kasi pag sila pagsubok, itetest ka niyan eh. Maaaring sa financial, maaaring sa anak, maaaring sa love life, sa business, o etc. May pagsubok ba na ginusto mo? Maaaring sa pagsubok na yan, nawalan ka ng bahay, nasunugan ka, nanakawan ka, nirape ka, iniwang ka, sinaktan ka. Diba? Pero sa panalangin ni Jesus na yun, napagtagumpayan niya. Dahil ipinanalangin niya na kung ano yung kalooban ng Ama, siyang maghari sa ibabaw ng kanyang kalooban. Kaya siya ay umalis sa Gethsemane na yun, nataglay ang pagtitiwala sa kanyang Ama, kahit ang kamatayan ay hindi siya kayang lubigin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Kaya tayo mga kapatid, dapat natin tularan kung paano pananalangin ni Jesus. Kaya ba natin yun? Baka sakaling pag tinularan natin ang panalangin na to, baka ito ang uri ng panalangin maghiligtas sa atin mula sa pagbagsak sa tukso. Magbibigay sa atin ng kalakasang espiritual at magkakaloob sa atin ng katapangan upang harapin maging ang ating sariling kamatayan. Kaya paano lalago ang ating relasyon sa Panginoon? Pilitin nating makipag-ugnayan sa Kanya ng regular, manalangin ng taimtim, may pagpupursige, marugdog, at laging ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, ibigay natin ang pag-asa at pagtitiwala na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, magandang gabi.